At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes sa mga kaibigan, 24 po ng buwan ng Pebrero 2017. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Leila de Lima inabot lamang ng 5 minuto sa pagharap naman sa judge doon sa Muntinlupa City. Hindi na rin sila nagkaharap ni Ronnie Dayan. Ang senadora sumailalim na rin sa booking process, katulad na lamang ng mugshots, fingerprinting, medical examination doon naman sa Campo Crame. Ang Malacanang, pinawi naman ang pagpangamba na ni de Lima sa issue naman ng seguridad at kanyang buhay doon sa kulungan. Yung congresswoman dyan po naman sa Laguna, kakausapin daw ang House Speaker para humingi ng tulong matapos madawit sa suhulan issue sa mga high-profile inmates ng Bilibid. Vice President Robredo nababahala rin daw mano sa posibleng mangyari naman kay Senator de Lima sa kulungan. Ilang key players naman sa 1986 EDSA People Power Revolution nagkaroon naman ng reunion sa paggunita ngayon. Sa sports balita mga kaibigan, ang Australian boxer na si Jeff Horn umaasa pa rin na siya ang makaharap naman ni Senator Manny Pacquiao. Sa showbiz balita, sexy actress na si Elena Darna, tinawanan lamang ang bagong issue na gumagamit sila ng marijuana ni Basti Duterte. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati. Ito pa rin ang inyong anchor man, si Bombel Maraco sa detalye ng ating mga balita. Nagtungo na dyan sa may bahagi ng Muntinlupa City sa Regional Trial Court kung saan nga nagpalabas ng mandamento de aresto ang huwes. Itong si Senadora Leila de Lima. Kanina mga kaibigan ay pinagkaguluhan muli itong senadora na makagawad ng media at ilang mga supporters na tumungo naman dyan sa Muntinlupa. Nandun pa rin si Bombo Dennis Samito, nakasunod pa rin dyan. Bombo Dennis, go ahead. Bahagyang nagkatensyon dito sa may harapang bahagi ng Muntinlupa Regional Trial Court dahil dalawang kampo ang nandito ngayon, yung mga antay at pro de Lima kung saan ay kapwa sumisigaw ang magkabilang panig. May pagkakataon pa na sila mismo ay nagkakantsawan kaya't nagdagdag ng mga tauhan ng Philippine National Police dito sa bisinidad ng Muntinlupa City Hall of Justice. Bandang ilang minuto ang nakakalipas, mga 30 minutes ang nakakalipas nang dumating yung convoy ni Senator Leila de Lima at tumagal lamang ito ng 5 minuto sa loob ng sala ni Judge Juanita Guerrero ang nagpalabas ng mandamiento de arresto. At makalipas ito ay nanatili ng ilang minuto doon sa coaster na nagdala sa kanya at kasabay ng pagdating naman sa likurang bahagi itong si Ronnie Palisok Dayan, nasakay naman ang hiwalay na sasakyan. Hindi na sila nagkita bagamat ito ay parehong pumunta doon sa sala ni Judge Guerrero dahil na rin sa isyong pangseguridad. Sa kasalukuyan ay mahigit 200 tauhan ng PNP ang nananatili dito sa paligid ng Muntinlupa City RTC upang tiyaking ligtas ang mga personalidad na kanilang binabantayan, lalo't malaking kaso ang pinag-uusapan dito, yung tungkol sa illegal drug trade na isinampa laban kay Senator Leila de Lima. Sa ngayon ay nananatili pa rin yung ilang supporters ni Senator de Lima dito. Kanina ay nakuna natin ng ilang larawan at video yung pagdating ng senadora at yung ilang grupo din na kritiko ni Senator de Lima ay nananatili dito, nagtatansya ng mga sitwasyon at yung iba ay unti-unti na ring umaalis. Sa kasalukuyan ay hindi pa nagpapalabas ng panibagong kautusan ng commitment order itong panig ng judge para dito kay Ronnie Palisok Dayan. Kaya't iyan yung inaalam natin kung saan ito ikukulong sapagkat may mga impormasyon na ito ay dadalhin sa regular jail facility pero umaapila yung kanyang kampo na sana ay matiyak din yung kaligtasan nitong si Ronnie Dayan. How's that, Bombo, Elmar? Okay, Bombo Dennis, nakikita namin dito sa video sa ating live video streaming. Ano to, na may kabilang kampo, may mga streamers din sila, Bombo din, magkabilang panig? Ito yung mga supporters. Na nga, Bombo, Elmar. Tsaka yung VACC, itong grupo ng Volunteers Against Crime and Corruption, yung VACC, CCW, nandito yan sa right side ng
City Hall of Justice, habang dun sa left side ay yung grupo naman ni Senator Leila de Lima. Dito ay kumbaga binubuo naman ito ng mga sorority ni Senator de Lima dun sa kanilang mga kapwa niya abogado. At yung iba ay mula sa Bicol Region, yung mga malalapit sa kanya ay nandito rin bilang pagpapakita ng kanilang suporta. At kanina nagpulong sila, may mga activity pa raw sila bukas, pero ito ay iuugnay na lang doon sa pagkakakulong ni Senator Leila de Lima. Pero ang plano talaga ay tungkol sa EDSA People Power Anniversary. So dahil silang grupo din yon, at ina-expect sana nila makakadalo pa si Senator de Lima sa naturang event, pero dahil nga ito ay makukulong na, ay kumbaga isasama na lang nila sa kanilang agenda yung mga grievances dito sa pagkakakulong at pagkakaresto kay Senator Leila de Lima na mas maaga raw kaysa sa kanilang inaasahan, Bombo Elmar. Okay, ang tinungo ni Senator Leila de Lima, itong si Judge Juanita Guerrero, ang branch 204. What about ng two branches ng itong branch sa 205 at itong branch sa 206 na may kaso pa na dalawang 2 counts pa na kinakarap din ng senador? Ano mangyari na dito, Bombo Dennis? Well, sa ngayon ay wala pa namang itinapalabas na development dahil hiniling nga ng Department of Justice na i-reset yung mga nakaschedule na hearing dito sa dalawang sala na binabanggit mo, Bombo Elmar. At yan ay itinakda sa Marso at 3. So March 3, dyan natin malalaman kung ano pa yung mga karagdagang development. Kung mapapansin po natin, pare-parehong kumbaga sinabihan ng DOJ ng humiling ng extension ng DOJ para dito sa tatlong korte na ito. Pero yung kay Judge Guerrero, yung branch 204 ay nag-proceed at itinuloy nga yung pagsisilbi ng warrant of arrest ahead of time dun sa sinasabing schedule dahil meron pang determination of probable cause at may motion to quash na isinumiti itong kampo ni Senator Leila de Lima. Yung dalawang sala ay naghinay-hinay muna, hindi muna inaksyonan yung hiling na warrant of arrest ng prosecution panel, habang yung kampo ni yung sala ni Judge Guerrero ay nagpalabas na nga ng mandamiento de arresto. Kanina, Bombo Elmar, maidagdag ko na lamang pala, bahagyang nagkasigawan yung abogado ni Senator Leila de Lima at yung mga panig ng prosecution panel at yung huwes, dahil nga kini-question yung jurisdiction at kanina ay medyo mataas yung tensyon sa loob ng korte, pero bandang huli ay nanaig pa rin siyempre yung panig ng judge na ituloy nga yung proceedings at kahit sinasabi may mga pending motions ay agad na nag-issue nga ng warrant of arrest nitong nakalipas na araw. At isa pa sa kini-question Bombo Elmar, dahil kararating lang nitong si Judge Guerrero galing sa ibang bansa at kinaumagahan, naglabas agad ito ng warrant of arrest. Ito yung isa sa kini-question ng kampo ni Senator Leila de Lima. Pero sinasangayon na naman ito ng panig ng Department of Justice, lalo't kalayaan daw ng isang huwes ang pagpapalabas ng warrant of arrest kung nakikita niya na may sapat na basihan para agad na itong i-issue upang hindi na makalis pa ang sino mang nasasakdal sa mga partikular na kaso, lalo na kung ito ay reklamo na may hatol na pagkakakulong na mahigit 6 na taon kung sakasakaling ang ito ay mapapatunayang guilty sa iniaatang na kaso laban sa kanya, Bombo Elmar. Okay, itong si Judge sa si Judge sa Juanita Guerrero ay dalawang beses na pala ito nakabanggaan nun nung kalihim pa ng Department of Justice, Senator Leila de Lima. Yung issue doon sa Alabang Boys, Bombo Dennis, yung 2011 dinismiss nitong judge na umalma naman si Secretary de Lima that time. At yung issue din naman kay Rolito Go noong 2014 na binigyan ng pagkakataon na makalaya itong si Rolito Go na kinokontra din ni Secretary Leila de Lima na ngayon naman, siya naman ngayon ang pagbalingan ng nasabing huwes. Anyway, maraming salamat, Bombo Dennis. Okay, yan pa rin ang mga latest na development dito sa Muntinlupa City Hall of Justice. Ako si Bombo Dennis, Amito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Matapos magtungo dyan sa Muntinlupa RTC, si Senator Leila de Lima ay pabalik siya dito sa Campo Crame kung saan naman ang kanyang detention facility na pansamantalang niyang pagkukulungan sa kanya. At nandun naman si Bombo Anali Soberano.
Bombo Elmar, naghigpit na ng muli ng seguridad ang PNP dito sa may vicinity ng PNP Custodial Center. Nilagyan na naman ng harang ng mga pulis ang gilid nang sa gayon hindi makalagpas ang mga media. Pero nakaabang tayo, Bombo Elmar, dahil paparating na dito si Senator Leila de Lima sakay ng PNP Coaster. Samantala, tiniyak ng isang mataas na opisyal ng PNP na ang magiging detention facility ni Senator de Lima sa PNP Custodial Center ay maluwag, disente at may sariling CR. Kung sakaling dito siya makukulong. Pero sa ngayon, dito na nga siya ikukulong, ay sinabi ng opisyal na very dignified, safe and secured ang nasabing kulungan. Ayon sa opisyal na ayaw magpabanggit ng pangalan, ang PNP Custodial Center ay may capacity na 80 inmates. Sa 71 inmates na nakakulong dati dito, sa ngayon nasa 25 na lamang itong Bombo Elmar, kasama na si Senator Jinggoy Estrada at Bong Revilla, at magiging 26 ito kapag nandito na si Senator de Lima. Dagdag pa ng opisyal, kung sakaling sakali ay ikukulong dito si de Lima, ay siya ang tanging babaeng preso ang nakakulong dito sa Custodial Center. Inihayag pa ng opisyal na hindi magkukrus ang landas ng tatlong senador dahil nasa kabilang bahagi ang kulungan ni de Lima, Bombo Elmar. Hindi na sila magkalapit ng kulungan ni na Senator Estrada at Revilla. Ang sinabi din sa atin ng nasabing official na may sariling CR, walang aircon, pero may electric fan ito. Pwede din siyang magtrabaho dito dahil malaki umano yung espasyo para kay Senator. May isang kama at may isang CR sa loob. At kanina nga, mag-alas 10 ng umaga nang isailalim siya sa booking process dito sa CIDG headquarters. 8:45 ng umaga nang dumating siya dito sa Campo Crame, pero hindi naman siya kaagad isinailalim sa booking process dahil pinapakampante muna ang kanyang saloobin at nag-breakfast pa. Tumagal, umabot ng mahigit isang oras yung pagkain, pag-take ng breakfast ni Senator de Lima, at saka ito kinunan ng fingerprints at ng mugshots. So matapos ang booking procedure, Bombo Elmar, ay umalis na nga kanina, mga 10:15 dito sa Campo Crame para nga pumunta dyan sa Muntinlupa. At kasama nga ni Senator de Lima ang ilang staff nito, kabilang na itong si Senator, yung kasamahan niya sa Senado, mga kaalyado niya, si Senator Kiko Pangilinan at itong si Congressman Bag-aw ng Dinagat Island. Sinabi pa nga ni Bag-aw na hindi ito laban ni Senator de Lima, ito ay laban ng bawat mamamayan na pumunta sa EDSA noong 1986. Ayon din sa Media Relation Officer ni Senator de Lima na ito si Ferdy Maglalang, na maraming bilin sa kanya si Senator, lalo na yung pag-aalaga sa kanyang mga aso. Nakita din natin doon kanina si Father Robert Reyes na sinabi ay okay naman si Senadora, at siya ay dito nga sa Custodial Center ikukulong. At dagdag pa nito ay buhos din ang suporta ng mga panig ni de Lima dito sa kanya, pero yun nga ang pangamba nila sa seguridad ng senadora. Pero sinabi ng PNP sa atin, walang dapat ikabahala dahil secured ang kulungan ng senadora, Bombo Elmar. So inaantabayan na natin dito sa may PNP Custodial Center ang pagdating ni Senator Leila de Lima dito sa Campo Crame. Mula Campo Crame, Bombo Alali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tiniyak naman ng Malacanang ang seguridad ni Senator Leila de Lima habang ito'y nakakulong, at may detalye naman si Bombo Raymond Tinasa. Diyan, Bombo Elmar, tiniyak ngayon mismo ng Malacanang ang kaligtasan at seguridad ni Senador Leila de Lima habang nakakulong sa pasilidad ng Philippine National Police. Mahita nagpahayag si de Lima ng takot sa posibleng mangyari daw sa kanya habang nakadetine sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, mismong si PNP Ronald de la Rosa ang nangako sa seguridad ni de Lima at hindi matutulad kina dating Albuera Mayor Espinosa at Korean businessman G. Igju. Ayon kay Abella, wala silang nakikitang dahilan para pagtangkaan ang buhay ni de Lima at hayaang gumulong ang due process sa kanyang kaso. Makasanin daw ang senadora na ang proteksyon sa lahat ng karapatan habang nililitis ang mga kaso kaugnay sa iligal na droga.
Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Yung congresswoman ng Laguna, mga kaibigan, itong si Representative Alonte ay humarap ngayon sa media para magpaliwanag. Matapos ay isabit siya o naman ay ugnay ni Secretary Vitaliano Aguirre na kabilang daw sa nagtangkang magbayad ng 100 million pesos doon sa mga high-profile inmates para bumaliktad ng kanilang testimonya laban kay Senator Laila De Lima. May detalye at follow-up si Bombo de Vincent Passet. Hihingi umano ng tulong si Laguna Congresswoman Marlene Len Alonte Nagyat kay House Speaker Pantaleon Alvarez matapos siyang idawit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa umano'y tangkang panunuhol sa mga high-profile inmates kapalit ang pagbawi ng mga testimonya laban kay Senator Laila De Lima. Sinabi ni Alonte na sasangguni siya sa liderato ng Kamara sapagkat nasisira raw ang kanyang pangalan at ng kanyang distrito sa akusasyon na ibinabato laban sa kanya ni Aguirre na pawang kasinungalingan lamang umano. Ayon kasi kay Aguirre, ang kongresista raw kasama si dating Senator Jambi Madrigal ay nagtangkang manuhol ng 100 million pesos sa mga high-profile inmates para baliktarin ang kanilang mga testimonya laban kay De Lima. Pero mariing pinabulaanan naman ito ni Alonte sa pagsasabi na wala siyang kakilala kahit isa sa mga bilanggo na ito na tumistigo sa investigasyon ng Kamara noong nakaraang taon hinggil sa paglaganap ng iligal na droga sa National Penitentiary. Iginiit din ng kongresista na hindi niya kakilala o kaibigan si dating Senator Madrigal. Bilang miyembro na rin daw ng PDP laban, binigyan ni Alonte na hindi niya sisirain ang pangalan ng partido sa pamamagitan ng pakikibahagi sa naturang issue. Kaugnay nito ay ating pakinggan ang pahayag ni Congresswoman Alonte. Mataas ang paggalang natin sa ating Pangulo. Alam ko na mataas yung kanyang tiwala sa ating kay Secretary Aguirre ng DOJ, and wala rin naman ho akong pwedeng makomment doon. Nirerespeto ko po sila, pero sana respetuhin din po nila ako. Yung hindi naman ho pwedeng basta na lang ho magne-name drop ho tayo. Although hindi ko naman din ho sinasabi na walang nangyaring ganon, no, na tawagan o ano. Siguro nga ho, baka ho tama yung kanilang inital na may nangyaring ganong tawagan, pero sinisigurado hindi ho ako yung tumawag na sinasabi nilang nakipag-negosasyon. Hindi ho ako yon. Ang tinig ni Congresswoman Alonte. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Bombo Dave, itong si Congresswoman Alonte, balak niya makipag-usap ka, Speaker. Si Secretary Aguirre, yung inugnay yung kanyang pangalan. Nabanggit mo dyan na mismong kausapin na mismo niya ang Department of Justice kasi sabi ni Secretary Aguirre, naghahanda daw sila ng kaso, Bombo Dave. Yes, Bombo Elmar, kanina sinabi nga rin ito ni Congresswoman Alonte na handa rin siyang kausapin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre upang linawin daw ang ang aligasyon nito laban sa kanya. Sabi niya, handa siyang kausapin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre para itanggi ang bribery issue. Gayon din umano, Bombo Elmar, itong mga nagsumbong daw kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, Bombo Elmar. At handa raw siyang sumalang sa lie detector test upang patunayan naman na hindi siya nakibahagi sa naturang issue, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Dave Vincent Passet. Kuha muna tayo ng mga reaksyon sa iba't ibang panig ng ating bansa dyan sa Baguio City. Ilang pang mga reaksyon doon at nasa linya naman ang Bombo Radio Baguio. Buo pa rin ang pagsuporta ng ilang miyembro ng Liberal Party kay Senator Laila De Lima sa kabila ng kasong kinasangkutan ng senadora kaugnay pa rin sa paglaganap ng transaksyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon kay Ifugao Congressman Teddy Bagilat Jr., naniniwala silang mapapawalang sala ang senadora dahil hindi umano masyadong matibay ang ebidensya sa kinakaharap nitong kaso at kung masusunod ang tamang proseso ng batas. Sinabi niya na questionable rin ang proseso maging ang pagpapalabas ng warrant of arrest, lalo na at balak ng kampo ng senadora na magsampan ng motion to quash. Dagdag pa niya, questionable din ang jurisdiction ng korte dahil sa Sandigang Bayan o Ombudsman ang tamang pagsasampahan ng kaso. Dahil dito ay itinuturing nila na political persecution ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon dahil hindi tiyak kung ano ang motibo ng pamahalaan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Baguio, Bombo Anet Tangli para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Ang dating driver lover na si Ronnie Dayan, kalmado lamang habang nasa biyahe patungo naman ng Metro Manila, pero yung pamilya daw emosyonal. May follow-up dito ang Bombo Radio Dagupan.
Kalmado lamang si Ronnie Dayan, ang dating driver lover ni Senador Leila de Lima, habang ibinabiyahe patungong Muntinlupa City RTC Branch 204 para i-turn over sa korte dahil sa kasong isinampas sa kanya ng Department of Justice. Ayon kay Police Chief Inspector Joshua Maximo, ang hepe ng Orbistondo Police Station, hindi na rin pumalag si Dayan na inasahan na rin ang pag-aresto sa kanya kahapon kasunod ng ipinalabas na arrest warrant laban dito. Pero okay naman siya, kalmado naman kasi ina-expect daw naman niya na ganito ang mangyayari talaga. Samantala, bagamat inasahan na rin ng kanyang mga kaanak ang kapalaran nito, hindi pa rin nila napigilang maging emosyonal. Naniniwala raw sila na wala itong kasalanan at nananatili ang kanilang suporta sa kabila ng kusa nitong pagsuko sa kapulisan. Si Dayan ay nasangkot sa illegal drug trade sa Bilibid, kung saan nagsilbi raw itong bagman ng kapwa-akusadong si Senador Leila de Lima. Mula rito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Sara Cayabia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tuloy din naman ang pagtatanggol ni Senator Trillanes sa nangyari naman kay Senator Leila de Lima, at may panayam dito ang Bombo Radio Bacolod. Naging mas determinado pa si Senator Antonio Trillanes IV na ibunyag ang mga krimen at katiwalian di umano ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pag-aresto kay Senator Leila de Lima kaninang umaga. Nang makapanayam ng Bombo Radio Bacolod, sinabi ni Senator Trillanes na iligal di umano ang pag-aresto kay de Lima at paraan ito ng Duterte administration na iparating sa oposisyon na sila na ang sunod na makukulong kung hindi sila mananahimik. Subalit sinabi ni Trillanes na kabaliktaran ang epekto nito sa kanya dahil sa halip na matakot ay lalo pa siyang ginanahang ipakilala ang totoong Duterte na isa di umanong plunderer o mandarambong at mass murderer. Anya na pagpasahan niyang gawing misyon ng kanyang buhay ang pagsira sa Pangulo at hindi ito titigil hanggat hindi namumulat ang sambayanang Pilipino. Epekto po nito sa akin ay kabaliktaran kasi lalo po akong motivated more than ever na expose si Duterte bilang plunderer and mass murderer. I will now take it up as a mission in life to destroy Mr. Duterte. Ang bahagi ng pahayag na Senator Antonio Trillanes IV sa exclusive interview ng Bombo Radio. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Dito si Bombo Prime Tihida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kampo naman ni Vice President Leni Robredo may reaksyon din sa nangyaring pag-aresto naman kay Senator Leila de Lima. May detalye pa ang Bombo Radio Naga. Hindi umano maiwasang makaramdam ng takot ng Office of the Vice President kaugnay ng pag-aresto kay Senator Leila de Lima. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Georgina Hernandez, tagapagsalita ng Vice Presidente, sinabi nito na nababahala si Vice President Leni Robredo sa posibleng mangyari sa kapwa nito Bicolanang opisyal. Anya, natatakot sila para sa buhay ng senador dahil na rin sa ilang mga kaso ng pagpatay na nangyari sa mga lugar kung saan pinapangalagaan ng mga kapulisan. Patuloy pa rin anyang nakikipag-ugnayan ng opisina ng Vice Presidente sa tanggapan ng senador upang matiyak na mabuti ang kalagayan nito. Talagang may takot para sa kanyang buhay dahil po alam naman natin na may mga high profile cases katulad nung sa mayor po ng Albuera, katulad rin po ng sa Koreanong negosyante na parehong pinatay sa mga lugar na kontrolado dapat ng ating mga kapulisan. Kaya po kahit pa voluntaryo na nag-surrender ngayon si Senator de Lima, ay talagang ipinababahala pa rin po namin at may takot po. Samantala, naniniwala naman ang kampo ng ikalawang Pangulo na politically motivated at political persecution ang nangyayari laban kay de Lima. Ayon kay Hernandez, nakamonitor ang Vice Presidente sa mga nangyayari at inihahanda na nito ang mga hakbang na posibleng gawin ng kanilang opisina. Una pa rito, patuloy pa rin kinikwestiyon ng Liberal Party ang jurisdiksyon ng naturang kaso at ang mga abogado na anya ni de Lima ang sasagot dito. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang legal advisor ng Pangulong Rodrigo Duterte ay ipinagtanggol naman ang naging hakbang ng judge laban kay Senator Leila de Lima. Dumaan daw ito sa due process at may panayam din ang Bombo Radio Iloilo.
Nilinaw na Malacanang na hindi minadali ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Leila de Lima. Sa exclusive interview ng Bombo Radyo Iloilo kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi nito na dumaan sa tamang proseso ang kaso na kinaharap ng senadora kaugnay sa pagtanggap nito ng drug money nang ito pang umuupong kalihim na Department of Justice o DOJ. Ayon kay Panelo, mali ang pag-aakala ni de Lima na ibinabalik sa kanya ng Duterte administration ang ginagawa nila sa mga kritiko dati ng Aquino administration na pinapakulong na walang demanda. May pagkakataon pa naman daw ang senadora ayon kay Panelo na linawin ang kinaharap nitong kaso. Tinayak naman ni Panelo na sinusunod ang saligang batas ng Pilipinas sa pagpaaresto sa senadora. Kakaiba yung ginagawa niya ng Secretary of Justice siya. Yung Presidente Arroyo, dating presidente natin, pinaaresto niya, pinakulong niya na wala namang demanda, wala rin mandamento de aresto. Pero siya, idinimanda siya, nagkaroon ng preliminary investigation, pinag-aralan ng hukom at nakitang may probable cause, kaya nag-issue ng warrant of arrest. Yun ang due process na tinatawag. Si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Christian Chanova Lozada. Para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Samantala sa ibang balita tayo mga kaibigan, muli nagtipon-tipon ngayong araw ang mga tinaguriang key players sa 1986 EDSA People Power Revolution. Nagmistula din naman ang reunion daw para sa ilang mga kilalang personalities na nagkaroon ng malaking papel way back 31 years ago. May detalye pa si Bomber Mina Garcia. Tulad ng inaasahan ay naging simple lamang ang aktibidad na pinangunahan ng Malacanang sa paggunita sa ika-31 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na ginanap ngayong araw sa Camp Aguinaldo. Mistulang nagkaroon ng reunion ang mga key players ng 1986 EDSA People Power Revolution na pinangunahan ni dating Pangulong Fidel Ramos, Senator Juan Ponce Enrile, Senator Gringo Nasan at iba pa. Sa mensahe ng Pangulong Rodrigo Duterte na binasa ni Executive Secretary Salvador Medea Aldea, ikiniit nito ang kahalagahan ng pagninilay-nilay at refleksyon sa ika-31 anibersaryo ng EDSA. Binigyan din sa talumpati ng Pangulo na makalipas ang 31 taon ay dapat na alamin ng patas kung ano ang mga nakamit at nawala sa mga Pilipino matapos na maibalik ang demokrasya. Aniya ay pagkakataon daw ang araw na ito upang magbalik tanaw at suriin kung saan nagaling at papunta ang mga Pilipino matapos ang mapayapang revolusyon. My administration has always believed in the power of the people to chart their own destiny and establish a government that will put the people's interests, especially the welfare of the poor and underprivileged sectors, as its topmost priority. 31 years have swiftly passed since EDSA, People Power Revolution, and perhaps now is the opportune time to ask ourselves, what have we achieved after EDSA? More than a mere commemoration, now is the perfect time for all of us to reflect and objectively assess what we have lost and what we have gained as a nation since that historic event. Ang tinig ni Medea Aldea. Samantala tumanggap din ng award ang mga kinatawan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao bilang pagkilala sa kanilang naging papel sa EDSA Revolution. Bilang pagtatapos ng aktibidad ay kapit-bisig na umawit ang mga opisyal ng gobyerno at mga veterans ng kantang magkaisa na isa sa mga awiting popular noong EDSA. Hindi rin pinalagpas ni Ramos ang kanyang signature EDSA jump kasabay ng paggunita sa araw na ito. Para sa Bombo Network News, Pompo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Pompo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Itong Australian boxer na si Jeff Horn, umaasa pa rin na siyang harapin ni Senator Manny Pacquiao. Madidali pa si Bombo Jovino Galang. Umasa pa rin ang kampo ni Australian boxer Jeff Horn na makukonsidera sila sa susunod na laban ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao. Ito ay kahit na inanunsyo na ng fighting senator na inaayos na nila ang susunod na laban kay British boxer Amir Khan. Ayon kay Dean Lonergan, ang promoter ng 2012 Australian Olympian boxer, na kahit na hindi nagtagumpay ang nasabing usapin, ay kanila pa rin itong ipopursige. Bagamat balik zero ang kanilang naging unang usapan ni Top Rank CEO Bob Arum, ay isisingit nila ang Australian boxer sa schedule ni Manny Pacquiao. Ayaw din nilang patulan ang lumabas na usapin na mayroong $38 million na offer ang Pinoy boxer sa United Arab Emirates
kaya agad na tinanggap ang laban kay Khan. Samantala sa mga resulta ngayon sa NBA, tinalo ng Portland Trail Blazers ang Orlando Magic sa score na 112-103. Binigo ng Detroit Pistons ang Charlotte Hornets sa score na 114-108. Tinambakan ng Houston Rockets ang New Orleans Pelicans sa score na 129-99 at wagi rin ang Cleveland Cavaliers kontra sa New York Knicks sa score na 119-104. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, basta radyo Bombo! Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Sexy actress Elena Darna, tinawanan lang ang bagong issue na gumagamit sila ng marijuana ng presidential son na si Basti Duterte. May detalye si Bombo Nes Mercado. Mariing itinanggi ng sexy actress na si Ellen Adarna ang mga espekulasyon na gumagamit siya ng marijuana kasamang ex-boyfriend na si Baste Duterte. Ito'y kaugnay sa video na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media account noong nakaraang buwan. Giit ni Adarna, kapwa nakainom lamang sila ng presidential son sa naturang video at hindi niya ito i-upload kung illegal ang kanilang ginagawa. Ayon pa sa 28-year-old actress, isang smokeless electronic cigarette na gawa sa Japan ang gamit ni Baste na pwede raw ma-research ng mga kritiko sa Google. Napag-alaman na inulan ng komento ang dating magkasintahan kung saan inilarawan sila bilang basag o sabog na maaaring tumukoy sa kondisyon ng isang tao na nakainom, lasing o di kaya'y gumamit ng droga. Yan ang report. Ito si Bombo Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayo magtapos, balikan ko lamang dyan sa Campo Crame mga kaibigan. Nakabalik na doon si Senator Leila de Lima matapos naman magtungo doon po naman sa Muntinlupa RTC. At nasa linya muli si Bombo Nali Soberano. Bombo Elmar, andito na nga sa Campo Crame si Senator Leila de Lima pero hindi dumiretso ang convoy niya dito sa PNP Custodial Center. Pagkos dumiretso ito sa headquarters ng Criminal Investigation and Detection Group. Sa report na nakuha natin, may pinipirmahan pa si Senator Leila de Lima dito sa headquarters ng CIDG kung kaya't hindi pa siya idiniretso dito sa PNP Custodial Center, Bombo Elmar. So naghihintay tayo dito sa Custodial Center at hindi pa malaman kung anong oras, kung ngayon na ba or mamaya ang ililipat si Senator Leila de Lima dito sa Custodial Center. Pero dito sa labas ng PNP Custodial Center, mahigpit ng seguridad, nakapaligid na ang mga pulis at mahigpit na, hindi na nagpapapasok pa ng mga sasakyan at mga tao dito nga sa may daanan nitong PNP Custodial Center, Bombo Elmar. So sinabi natin kanina, simple lang ang magiging tungkulungan ni de Lima, walang aircon, electric fan lamang, pero may sariling CR. Tiniyak naman ng PNP na secured ang senadora kung dito siya tutuloy, Bombo Elmar. So yan ang latest mula dito sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, ito naman si Ronnie Palisok Dayan ay hindi po dyan sa Campo Crame. Ikukulong siya pansamantala doon po naman sa Muntinlupa City Jail. Hindi yan sa Bilibid Prison Muntinlupa City Jail. Doon naman pansamantalang ikulong itong si Ronnie Dayan at kung saan kasama nga sa co-accused ni Senator Leila de Lima. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. Balikan ko lamang ating mga headlines. Senator Leila de Lima inabot lamang ng 5 minuto sa kanyang pagharap sa judge doon sa Muntinlupa RTC. Hindi na rin sila nagkita ni Ronnie Dayan. Ang senadora sumilalim na rin sa booking process sa Campo Crame kanina. Kinunan din ng mugshot, fingerprinting at medical examination. Ang Malacanang muling pinawi naman ang pangamba ng mababata sa kanyang seguridad at buhay habang nasa kulungan sa loob ng Campo Crame. Laguna Congresswoman Alonte, kakausapin daw si House Speaker Alvarez para humingi ng tulong matapos madawit ang kanyang pangalan sa tangkang pagsuhol naman sa ilang mga high-profile inmates ng Bilibid. Itong si Ronnie Dayan, kalmado lamang ng ibiyahe naman mula sa Pangasinan patungo ng Metro Manila pero ang kanyang pamilya, emotional daw. Vice President Robredo, nababahala rin naman sa posibleng mangyari naman kay Senator Leila de Lima sa loob ng kulungan. Ilang key players naman sa 1986 EDSA People Power Revolution nag-reunion kanina sa isang simpleng paggunita ng EDSA doon po naman sa Campo Aguinaldo.
At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin ang kurmaan. Ito si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumain nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga